mag-aalangan ang sinumang bibisita sa bansang ito, siguradong makakamura ka at garantisadong mapapamura ka rin. Pangwalo sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo na may 175 milyong populasyon ngayong 2025, dulot ng sobrang populasyon, ang Bangladesh ay tambak din ng maraming issue gaya ng insan niyang Pakistan at uncle niyang India. Karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay sumasahod lamang ng nasa $100 o nasa 6,000 pesos kada buwan sa isang bakbakang trabaho. Dahil ang papatay-patay sa trabaho, sibak agad sa dami ng nakapila sa pwestong iiwan mo. Ang busina sa lahat ng kalye ay walang katapusan. Sama mo na ang ingay ng mga tao, ang gulo ng mga sasakyan, lalo na ang mga bus ang kukulit. Buhol-buhol sila sa kalsada at lahat ay nag-uunahan. Walang mga traffic lights, kanya-kanyang diskarte. Hindi umuubra ang mga pangangarate ng mga traffic enforcer. Kahit na nagmamaneho sa isang kalsadang walang laman, busina pa rin ng busina. Kapag dayo ka sa lugar, baka atakihin ka sa puso habang naglalakad sa gulat. Aakalain mong barko ang sasagasa sa'yo. Dito ka rin makakakita ng mga bicycle taxi o tinatawag nilang rickshaw drivers na nakikipagsabayan din sa trapiko. Panis ang mga reyna ng e-bike sa Pinas. Panay din ang busina at kalimbang ng kanilang bell. Ang aangas, akala mo sila nagpagawa ng kalsada. Tapos makikita mo ang payat lang ng padjak driver na mukhang hindi pa nag-aalmusal. Pero willing magkarga ng elepante ang mga ito basta lang kumita. Humigit kumulang 4 na milyon ang umaasa sa ganitong trabaho sa Bangladesh. At kumikita sila ng humigit kumulang sa 35,000 Bangladeshi taka o may katumbas na humigit kumulang sa 16,000 pesos kada buwan. Wala mang gastos sa gasolina ay nag-uubos ng pawis ang mga driver sa kakapedal. At ubos laway sa kakareklamo nila sa kapwa nila pasaway na nakakabangga nila sa kalsada. Ang mga tao sa paligid parang naglalakad na mga bubuyog, nagmamadali, mga tensyonado. Ang mga lansangan at mga palengke puro street vendors ang makikita. At bawat sulok may mga stall na karaniwang nagbebenta ng mga makakain na yummy sa unang tingin pero yaki pag inihain. Bukod sa mausok, napakalikabok pa, dulot ng mga pinapatayong mga gusali at walang katapusang pag-aayos ng kalsada gaya sa Pilipinas. Ang Biyernes at Sabado ay ang official holidays nila dito, kaya magsisimula ang bagong linggo sa araw ng linggo na karaniwan ay Lunes. Kung ano magpapasaya sa'yo sa Bangladesh, iyon ang mga presyo ng bilihin. Mabubusog ka na sa halagang 100 pesos. Yan ay kung kakayanin mo ang kanilang pamamaraan sa paghahanda ng pagkain. Sa halagang 600 pesos ay maganda-gandang hotel na ang matutuluyan mo. Isa pang maganda ay kapag nakakita sila ng dayuhan, lalo na sa mga mapuputi, para makipagkamay at magpa-picture. Nasa 5 milyon ang mga nakatira sa lansangan at ang karamihan naman na may tirahan ay walang sariling banyo at palikuran. Sa Bangladesh, lahat na yata ng major brand na may isip mo ay mayroong pabrika sa bansang ito at sama-samang ginagawa sa isang pabrika. Iisang material sa iba't ibang brand. Pangalan na lang talaga ang binibili. Isa lang pala ang pinanggalingan. Ang mga tao nagtatrabaho na parang makina. Kahit minor de edad, kumakana-kana. Pambihirang bansang ito. Tinatanggap na magtrabaho ang 7 years old. Basta't kayang magtrabaho, walang bawal-bawal. At pinapasahod lang sila sa mababang presyo na mababa pa sa $5 per day o di aabot sa 300 pesos per day. Nakakabanas pa ang loob ng pabrika nila. Ang temperatura ay nasa 40 degrees Celsius. Grabe ang init. Samahan mo pa ng halo-halong pawis at amoy ng sandamakmak na nagtatrabaho.
Kaya kahit sa oras ng trabaho, sumasaglit ang mga trabahador na magbuhos ng malamig-lamig na tubig sa babalik sa pwesto. Ang mga amo at tagapagmana kuno ng pabrika, maseselan at istrikto sa mga tao nila. Pinagbabawalan sila mag-usap-usap, focus lang dapat sa trabaho. Isa sa bawat 6 na tao sa lungsod na ito ay may sakit dahil sa industriya ng tela at madalang ang umaabot sa edad na 50. At mas mapapailing ka sa makikita mo pang kasunod. Walang malasakit sa kapaligiran ang mga namamahala at mga nagtatrabaho sa mga pabrikang ito. Wala ring aksyon ng kanilang bulok na gobyerno sa kadugyutan ng kanilang mga mamamayan. Hindi na makagalaw ang tubig sa ilog dahil sa sangkaterbang basura. Kung may magsasabi pang ganyan din sa Pilipinas, mukhang malayo ang inangat ng basura sa Bangladesh. Magpipigil ng hininga ang sinumang mapapadayo sa lugar na ito na kontaminado ng bakterya at kemikal. Ang mga nakatira at naghahanap buhay naman sa ilog, sari-saring sakit na sa balat ang dumadapo. Nagkakaproblema sa paghinga at sari-saring issue sa bituka. Sa katunayan, noong 2019 ay nasungkit ng Bangladesh ang gintong medalya para sa pinaka-worst na kalidad ng hangin sa buong mundo. Naka-silver lang naman ang Pakistan. Mahigit 5,000 slums sa Dhaka ang apektado ng dumi ng mga ilog na ito. Ang tinatayang populasyon na naninirahan sa 5,000 na mga barong-barong na ito sa Dhaka ay humigit kumulang sa 4 milyon. Napakalaking bilang. Sa 175 milyon na populasyon, nasa 1 milyon lamang ang nabubuhay ng marangya sa Bangladesh. At ang maliit na natitirang yaman ng bansa ay pinagsasamantalahan pa ng mga ganid na nakaupo sa pwesto. At yan ang dahilan kung bakit hindi dinadayo ang bansang ito. Meron pa rin syempreng malilinis at kaaya-ayang lugar, pero malamang dadaan ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Ang tanong, bibisita ka pa rin ba sa Bangladesh? So yan, huwag kalimutang i-like ang video na napanood at huwag kalimutang mag-subscribe kung na-entertain ka sa ganitong content. Hanggang sa muling paglalakbay,